Major General, Yes. puntahan po natin yung dalawang charges po. No? Yung isa, unlawful utterances, and the other one is inciting to sedition. Maaari niyo po bang maipaliwanag bakit yung dalawang kaso na yan? Well, first and foremost, yung incentive sedition, napakaraming enumerations ko na inilagay doon. Hindi lang naman dyan sa una niyang sa statement niya na yan dyan sa rally na yan. Dahil for so many times, ano ang mga ginagawa niya? Pinababa ang presidente, tinatawag ng kung ano-anong mga pangalan na hindi naman masubstantiate. At in general, he is just fomenting chaos sa ating bansa ngayon, sa administrasyon, na iba na ang namumuno. Sa unlawful utterances naman, ito talaga, but then there is sasabihin ng iba joke only. Ito ang pinakasimpleng explanation dyan. Pag-upo niya, sa inaugural speech niya, ano mga pangako? Patatabay ng isda sa Manila Bay, papupulahin ng tubig dagat sa Manila Bay, at pagpapatayin lahat ng adik. So, ano nangyari? In the first 2 months, ang daming namatay. Ang daming namatay, may mga nanlaban, konti lang actually nanlaban doon. Ang marami doon is yung natandem. Natandem na ang explanation, nag-away-away daw ang mga drug syndicates at nagbarilan, nagpatayan dahil nag-aagawa ng customer, nag-aagawa ng turf, and etc. Na hanggang ngayon ay napakarami ng unsolved. Ano Major General, doon? ibig sabihin po ba ay Diba? bubuksan nyo rin yung mga dati niya pong nasabi in order, because you said this is first going through a case build-up, and in that process, bubuksan nyo rin po ba yung iba pang mga sinabi o unlawful utterances, possible unlawful utterances of the former president? Yes, because I'm looking at the pattern. Sinabi niya ganito, maraming mamamatay, maraming nga namatay. So, nung inimbestigahan ngayon sa Kongreso, hindi niya naman masabi na sinabi niya at magde-deny na siya na ito ang sinabi ko, i-qualify niya. So, ano ibig sabihin nun? Joke only na lang yun. Sinabi niyang nangako siya na, sige, I don't care about human lives. I care about human rights. Sige, magtrabaho lang kayo. Pag may namatay, akin yan. Pag may nirape kayo, akin yan. Napatay si Kian de los Santos. Nakulong ang mga pulis. Presidente pa siya noong time na yun. He can give the pardon. He is really up to that promise. Hindi niya naman ginawa. Takot naman din sa public backlash. So at the end of the day, yung mga pulis na sumunod sa kanya, yung mga taong sumunod sa kanya, pag humingi na ng tulong, kasi sabihin, diba, diretso niya sinabi yun, naniwala naman kayo, yung jet ski, diba? Naniwala naman kayo sa akin. Kung kampanya lang yun. So, ibig sabihin, joke only yun. Ngayon, itong patayin ng senador, bombahin ng Senado, kung may sumunod at may namatay, nabomba ang Senado, ano sasabihin niya? Kaya naniwala sa akin, tanga kayo, joke only lang yun. Which is unbecoming. That's really unbecoming because he is not an ordinary person. He is somebody that's being looked up to by thousands, if not millions of people. Marami bumoto sa kanya. Pero, hindi ibig sabihin, the more na dapat, mag-circumspect siya, irresponsible siya sa kanyang mga pahayag. Kaya, I'm bringing him support so that tingnan natin kung hanggang saan ang kanyang galing bilang abogado at maipalusot niya.